Good afternoon everyone. My name is Oliver Sabilio. This is our presentation of Group 17, Food Security and Climate Change. This is a first slide. So, Food Security Overview. This is enough food globally, yet 124 million people face acute hunger, and millions of children suffer from malnutrition. Small-scale farmers and finished produce 70% of the world's food but are among the most vulnerable to food insecurity. Yun nga, sabi nila dito is dito raw sa buong mundo is may 124 million na tao kung saan ay nagugutom. Lalo na yung mga bata ay maraming mga malnutrition, kumbaga kulang sa mga pagkain. Tayong 124 milyong katao ang nakakaranas ng matinding gutom sa ngayon. So, mas mataas ang 40 milyon kumpara sa 2 taon na nakalipas. So, bukod pa roon ay humigit kumulang ang 151 milyong batang bansot at hindi lang yun, at may 51 milyong batang payat sa buong mundo. Dahil ngayon sa kakulangan ng mga supply ng mga pagkain, so hindi nila sustinan yung pangangailangan nila sa araw-araw. Kaya ay yung kanilang mga healthy ay napapabayaan nila sa pamagitan ng kanilang ginagawa rin dahil nga sa kahirapan ng buhay nila. Nakakagulat din dahil ang mga maliliit na magsasaka, mangingisda at mga manggagawa ay sa katunayan ay gumagawa sila ng halos 70% ng pagkain dito sa buong mundo. Ngunit sila rin ang pinaka-vulnerable sa kalusugan sa pagkain. So, ngayon nga sila ngayong may mga trabahong gano'n na halos 70% na kanang trabaho pero sila pa rin yung nagugutuman dahil nga sa kahirapan ng kanilang pamumuhay dito sa ating mundo. Pangalawa is food security means consequences access to sufficient, safe, and nutrition food for an active and healthy life. So, ayun. Ano nga ang food security? So, ayon sa World Food Summit noong 1996, ang food security ay nagaganap kapag lahat ng tao sa lahat ng oras ay may physical at financial na kakayahan. So, makukuha rin nila ang sapat at ligtas na matutansyang pagkain ayon sa kanilang pangangailangan sa araw-araw at pang personal na kagustuhan. So, ang food security ay ang kasiguraduhan ay mga sapat na pagkain para sa lahat ng anumang oras at ang pagkain ay abot ka ligtas at masustansya. Yun po ang sa food security. So, halimbawa na lang po ito. Kapag ang isang pamilya ay may trabaho at sapat ang kinikita niya at mas mataas potensyal niya na makabili ng mga pagkaing masustansya sa pangailangan niya sa pang-araw-araw. So, kapag may community garden sa isang barangay na nagbibigay ng libreng gulay sa residente. Ayun po, kapag nagbibigay po yung mga barangay captain natin ng mga gulay is nakakatulong yun sa ating pansarili na magbibigay sila ng mga kumbaga nababawasan yung taghirap o natulungan tayo ng gobyerno dahil doon ay yung ating pagkain ay maging safe at maging malusog ang pangatawan natin. Pangalawa is evolution of food security concept. 1970s, focus on food ability, production, and price stability. Noong dekada 1970 is inakala ng mga eksperto na ang gutom ay dahil lamang sa kakulangan ng supply ng pagkain. So, kaya't ang solusyonan noon ay dagdagan ang mga produksyon at pagkain sa ating mga bansa kung saan ay para masolusyonan lahat ng pangangailangan natin dahil sa tagutom. Ngunit noong 1981, so ipinalawag ni Amartya Sen na ang gutom ay hindi lamang tungkol sa supply, kundi sa access o kakayahan ng tao na makakakuha ng pagkain. Noong 1986 is binigyang diin ng World Bank ang pagkakaiba ng chronic hunger at transitory hunger.
So, kaya isinama na rin ang dito lang food stability sa huli at isinama na rin lang food utilization, ang kalidad at tamang nutrisyon ng pagkain. May apat na aspeto ng food security. Una is availability. Kumbaga, ibig sabihin ng availability is kung may sapat ba na bang supply ng pagkain. So, pangalawa is access. Kaya bang makabili o makakuha ng pagkain. So, pangatlo is utilization. Masustansa ba ang pagkain? So, pangapat is stability. Tuloy-tuloy ba ang pagkakaroon ng pagkain? Is pangatlo, measuring food security. So, prevalence of undernourishment, tax of hunger levels. Global Hunger Index assesses undernourishment, child wasting, stunting, and mortality. Hunger Reduction Commitment Index measure government effort in fighting hunger. Upang masukat ang estado ng food security sa isang bansa o lugar, so may mga ginagamit na batayan o indices narito. Narito yung mga isang ginagamit natin kung saan ay bilang guide natin sa mga food security. So, una is prevalence of undernourishment. Kumbaga ito is sinusukat nito ang dami ng tao na hindi sapat ang nakukuhang nutrisyon o calories sa kanilang mga pagkain. So, pangalawa is Global Hunger Index. Sukatan na sinasaalang-alang, so kakulangan sa pagkain o tinatag na undernourishment. Bata na masadong payat. So, bata na mabagal ang paglaki. Stunting. Kamatayan sa batang wala pang 5 taon. Pangatlo is Hunger Reduction Commitment Index. So, sinusuri ang political commitment ng mga gobyerno laban sa gutom. So, tinitingnan nito yung mga may batas ba o ayon bang tumututok sa gutom. So, may sapat bang budget na o plano ang gobyerno. So, nakabase ba sa sihensya ng pulisya. Marunong bang mag-adjust at matuto ang pamahalaan. So, halimbawa nito is yung sa sitwasyon ng availability. So, may rice supplies na bansa pero hindi dito dumarating sa mga liblib na lugar. Dahil ngayon sa minsan yung iba is dahil di makarating sobrang layo na rin talaga ng lugar kaya hindi nabibigyan ng mga supply ng mga pagkain na galing sa ibang bansa kaya hindi na makakarating sa mga liblib na lugar. Minsan kasi mga kuripot din yung mga tao na kurakot na rin nila kaya hindi na makakarating sa mas nangangailangan. Pangalawa is access. May pagkain ba ang palengke pero walang trabaho ang mga tao kaya hindi makabili. So, yun nga, nagtatrabaho yung mga tao trabaho yung tao pero kulang pa rin yung pambili na ng pagkain, so hindi pa rin sila makakabili ng mga pangangailangan nila sa araw-araw, lalo na kung maliit ang kanilang mga sahod. Pangalawa is utilization. Kumain ng instant noodles araw-araw pero kulang sa nutrisyon. Yun nga, kumain nga pero wala pa rin sa vitamins. Kumbaga hindi sapat yung kulang pa rin sila sa mga nutrisya na kailangan sa pangatawan kaya sila ipayat. Paapat is stability. Tuwing tag-ulan walang kaya walang makain. So ayun po sa mga kaya by climate change sa panahon na yun, lalo na ngayon tag-init, so tag-tuyot, walang tagpalay. So kaya mas mahirapan tayong makaani ng ating makakain. So ayun lang po sa akin. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmate. I am Rosemary de la Cruz. My topic is factors affecting food security. So, food supply. Ang food supply, ang mga magsasaka sa atin ang nagproduce ng pagkain. Pero kailangan nila ng tulong ng gobyerno para mapalago ang ani. Kung baga, halimbawa, kung walang suporta gaya ng abuno or irigasyon, kukonti ang aanihin ng magsasakag. Kaya kaunti rin ang pagkain sa palengke or yung napoproduce nila sa palengke. Sa food prices naman, kapag tumaas ang presyo ng bilihin dahil sa inflation, mas mahirap makabili ng sapat na pagkain. Example, kapag tumaas ang presyo ng bigas, mas maraming pamilya ang hindi nakakabili ng sapat
para sa buong linggo. Kumbaga, short din sila sa sobrang taas ng bilihin. Sa income levels naman, kahit may pagkain sa tindahan, kung walang sapat na pera ang tao, hindi pa rin sila makakabili. For example, ang isang pamilyang walang permanenteng trabaho ay minsan nagugutom kahit marami namang pagkain sa palengke. Dito is kahit kung wala kang permanenteng trabaho, mahihirapan ka talaga kasi katulad yan, madaming pagkain sa palengke pero wala kang pambili. Short ka talaga. Sa climate change and natural disasters, ang pagbagyo, tagtuyot at tag-init ng panahon ay sumisira sa mga pananim at nagpapahirap sa production ng pagkain. For example, pagkatapos ng malakas na bagyo, bumabagsak ang supply ng gulay dahil nasira ang mga pananim. So, aware naman siguro kayo kapag tag-ulan, yung mga gulay is nadadamage sila. Sa globalization, dahil sa malayang kalakalan at malalaking kumpanya sa agriculture na apektuhan ang maliit na lokal na magsasaka. So, for example, mas pinipili ng supermarket ang imported na prutas kaysa sa lokal, kaya nahihirapan ng mga lokal na magsasaka na makabenta. So, dito, mas 'di ba ngayon katulad niyan yung mga imported na prutas, yung mga apple, basta yung parang nakikita nyo na bago sa paningin nyo, imported yun. So, next is global commitments to food security. Noong 1996 World Food Summit, nagtipon ang mga leader para magplano kung paano mahati sa kalahati ang bilang ng mga nagugutom. Parang ang goal nila, kung dati 100 ang nagugutom, gawing 50 na lang. So, sa Millennium Development Goals or MDGs 2000, isa sa mga layunin ay bawasan ang kahirapan at gutom sa buong mundo. Bago ang 2015. Nagpatupad ng mga programa ang mga bansa para matulungan ang mahihirap na magkaroon ng pagkain at kabuhayan. So, sa Sustainable Development Goals, SDGs 2015, layunin ng number 2 goal na mawala ang gutom sa buong mundo bago matapos ang 2030. Next is food security and human security. Kapag maraming nagugutom, maraming naapektuhan ang kalusugan ng tao. Humihina ang ekonomiya at nagkakagulo ang lipunan. Kung biglang tumaas ang presyo ng pagkain, lalong mahihirapan ng mga tao at pwedeng magprotesta o magkagulo. Gaya sa nangyari noong 2007-2008 kung saan maraming bansa ang nagkaroon ng kaguluhan dahil sa mahal ng pagkain. So, halimbawa, kung biglang tumaas ang presyo ng bigas at wala nang mabili ang mga tao, maaaring magswelga sila o mag-rally sa kalsada para ipaglaban ang kanilang karapatan sa pagkain. Kumbaga sa sobrang taas ng bilihin dati, may possible na pwede silang mag-rally sa kalsada upang ipaglaban ang karapatan nila sa pagkain. Next is climate change and its impact on food security. So, rising global temperature by 2050 will decrease crop yields, especially in 4 regions. So, kapag tumaas ang temperature, mahihirapan ng mga pananim tumubo dahil sa sobrang init, lalo na itong makakasama sa mahihirap na bansa na umaasa sa agriculture. So, mas mahihirapan yung mga dito, yung mga may mga palayan, lalo na sa tag-init. Kasi mahihirapan silang maghanap ng tubig, kung paano mapuproducean ng tubig yung kanilang palay. Kung sobrang init, maaaring magtuyo ang palayan sa mga lugar na tulad ng Africa o Pilipinas, kaya bumababa ang ani ng bigas. Sa water stress worsen is many agricultural areas.
mas maraming taniman ang magkukulang sa tubig dahil dito. Magiging mahirap ang pagtatanim at mababawasan ang production ng pagkain. So, 'di ba, kapag tag-init na talaga, mahirap talaga magtanim ng mga pagkain. Kasi sa observe ko lang, pag tag-init, walang masyadong nagtatanim ng palay kasi nahihirapan silang maghanap ng tubig kasi tagtuyot yun. Super tagtuyot talaga. Halimbawa, sa mga bukirin sa India, kapag hindi umuulan ng sapat, kulang ang tubig para sa mga pananim tulad ng trigo at palay. Sa food production, most double by 2050 to feed the growing population. Dumadami ang tao sa mundo kaya kailangan doblehin ang dami ng pagkain ginagawa para hindi magutom ang mga tao sa hinaharap. For example, ngayon, sapat pa ang supply na bigas at mais, pero sa 2050 kung hindi madaragdagan ang production, maraming tao ang magugutom. Sa fisheries, may see up to 60% reduction in catches. Dahil sa tag-init ng karagatan at pollution, maaaring bumaba ng 60% ang nahuhuling isda. Magiging kaunti ang supply ng isda sa palengke. Halimbawa, kung dati nakakakuha ng 100 kilo ng isda sa mga mangingisda sa Palawan, baka maging 40 kilo na lang dahil sa mainit na tubig at pagkasira ng coral reefs. Livestock farming contributes 60% of greenhouse gas emission in agriculture. Ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka at baboy ay nagpapalabas ng maraming greenhouse gases tulad ng methane na nagpapainit sa mundo. For example, ang isang malaking farm ng baka sa Brazil ay naglalabas ng napakaraming methane na nagpapalala sa global warming. Food waste account for 8% of global emissions. Ang mga pagkaing nasasayang ay nagdudulot din ng polusyon dahil sa nasasayang din ang enerhiya, tubig at lupa na ginagamit para dito. Halimbawa, kung sa isang restaurant sa Maynila ay maraming natitirang pagkain na itinatapon araw-araw, tumataas ang carbon footprint nila at nakakadagdag ito sa global emissions.